Nagsanib puwersa ang MMDA at PNP Highway Patrol Group para mahigpit na ipatupad ang Yellow Lane Ordinance sa EDSA. Kaya paalala nila sa mga motorista, lalo na sa mga driver ng bus, sumunod po kayo sa panuntunan para maiwasan ang aberya sa daan. May news to go si Steve Dailisan live. Steve. Kara, di gaya kahapon ay mas marami ng tauhan ng MMDA ang ipinakalat ngayon. Katuwang pa nila ang mga taga-PNP Highway Patrol Group sa mas mahigpit na pagpapatupad nitong Yellow Lane Ordinance dito sa EDSA. Mismong itong si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino nga ang kasalukuyang nagmamando ngayon sa daloy ng trapiko. Pero gaya kahapon ay nakaranas pa rin ng mabagal na usad. Itong mga sasakyan partikular, itong mga dumaraan sa southbound lane. Alas 6 pa nga lamang ng umaga, Kara, ay pumwesto na yung tig-5 miyembro ng HPG at MMDA sa bawat flyover. Nilagyan na rin muna ng mga cones. Yan yung nakikita yung color orange na nakaharang dyan na nag-iwalay sa bus lane paakyat sa flyover. Hindi naman na raw sana kakailanganin pa nito kung meron lang disiplina bilang ang mga bus driver kundi pati na mga private motorist. Kung madalas umaalis ng linya ang mga bus, sumisingit naman daw bigla-bigla papasok sa yellow lane ang mga pribadong sasakyan. Sa obserbasyon ni Chairman Tolentino sa Quezon Avenue flyover, mas umigi raw ang sitwasyon ngayon dahil mas bumilis ang usad ng bus lane. Pinatauhan na rin kasi ang ilalim ng flyover na U-turn slot na mga galing sa Quezon Avenue papunta ng EDSA. Pero pagpatak kaninang alas 8 ng umaga ay bigla namang tumukod ang traffic dito sa Quezon Avenue flyover hanggang bago sumapit sa Kamuning flyover. Anila, ang ilang mga pasahero nga, Kara, kanina ay hindi na talaga napigilan na maglabas ng sama ng loob. Nila, sila raw itong mahihirap na commuter pero sila pa itong mas lalong nahihirapan at nalilid sa trabaho dahil sa mabagal na usad nga dito sa bus lane. Pero depensa ni Tolentino, hindi naman daw sana ito mangyayari kung hindi sadyang binabalagbag ng ilang bus driver yung sasakyan sa kung saan para magbaba ng pasahero. Kahapon, Kara, 20 bus company yung naitalang na nadyang labagin itong Yellow Lane Ordinance kaya pagpapaliwanagin yung mga operator. Mamayang hapon ay maglalagay na ng wire mesh. May 150 meters mula sa linang naghahati sa flyover para wala nang makalabas sa bus. Ang nangyayari kasi, Kara, yung siwang dito sa mga traffic cones sa inyong nakikita, minsan yan ay nilulusutan pa ng ilan sa mga private motorist. Pinag-aaralan din ng MMDA na alisin yung mga terminal ng jeep at AUV sa ilalim din ng Quezon Avenue flyover. Sa sandaling ito, Kara, ay pinahihintulutan na rin yung mga provincial buses na gamitin yung flyover at underpass tuwing window hours. Kaya kung mapapansin mo dito sa Quezon Avenue flyover, ay nakadaraan na yung mga provincial buses. Pero yan ay hanggang alas 6, hanggang alas 10 lamang ng umaga at alas 5 hanggang alas 9 naman ng gabi. Sa lalong madaling panahon, ayusin na rin daw yung organized bus route system, dispatching, para malimitahan ang bilang ng mga bus na babiyahe at maging angkop yan sa pangangailangan lang ng mga pasahero. Bukas, Kara, ay pupulungin ng MMDA itong mga operator para sila ay bigyan ng impormasyon kaugnay dito sa Yellow Lane Ordinance na matagal naman ang ipinatutupad simula pa taong 1989. Pero kailangan daw maipasa ito ng mga operator yung impormasyon sa kanilang mga driver para maiwasan na nga yung mga paglabag dito sa Yellow Lane Ordinance. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa southbound lane ng Quezon Avenue flyover. Steve Dailisan, GMA News. Yes, Steve. So ang sinasabi mo, mas mabagal ngayon ang usad ng mga bus dahil naiipon lang sila dun sa Yellow Lane. Pero yung mga kotse, mas magaan na ang daloy ng trapiko ngayon. So far, Kara, yan yung observation natin kasi dito sa ating pwesto, kung mapapansin mo, naiipon lamang yung mga sasakyan sa may bahagi ng yellow lane o yung bus lane. Pero yung mga dumaraan dito sa kabilang lane, yung para sa mga private motorists, tuloy-tuloy naman ang takbo nila. Nangyayari lamang yung pagbabagal kapag yung mga bus lumalabas dun sa yellow lane. Pero ang ginawa nga ng MMDA ngayon ay nilagyan na nila ng mga traffic cones. Mamaya ay papalitan na yan ng wire mesh kasi nga, Kara, ang nangyari, lumulusot pa rin kanina yung ilang mga bus papalabas at paakyat doon sa flyover. Pero ang sabi ni Chairman Tolentino, wala mo nang hulihan ngayon. Ang mangyayari yan sa Biyernes kapag fully na isali na nila yung information sa lahat ng mga bus drivers. Ayun nga yung tatanong ko sa iyo, Steve. Ano yung parusa dun sa mga bus drivers na lumalabag at sumisingit pa rin kahit na sinabi sa kanilang wag na silang lumabas dun sa yellow lane? Batay sa MMC Ordinance, yung 1989 pa, ang parusa dyan ay mula 200 pesos hanggang 1,000 pesos na multa at pwedeng kang makulong ng 5 hanggang 30 araw. Pero yung panghuhuli sa ngayon, pinaalalahanan pa lamang muna yung mga driver, binibigyan sila ng grace period, ika nga. Pero pagdating ng Biyernes, huhulihin na sila at pagmumultahin ng MMDA, Kara. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.